Pwede po ba tayong tumayo lahat at palakpakan natin ang Diyos sa oras na to? Hallelujah, God. Sino po dito excited na pong umawit sa Panginoon? Amen po. Hallelujah, God. Sige po, tayo po'y umawit at magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, God. Let us continue to worship Jesus. Come on, church. Hallelujah, God. Whoa, 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 whoa. Come on, church. Whoa, 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 whoa. Umusang ulan, umagos at halos malunod na. Umibang hangin, pinilit na ako ay itumba. Pinalot hindi mang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi iiwan. Hey! Pangako mo'y aking sandiganan, biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas pagod at luha, di maaaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit sa'yo, Panginoon. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang kanlay, tuloy ang awit, tuloy ang dalihan, ito'y walang hukay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Umusang ulan, umagos at halos malunod na. Umihi ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Panahon hindi mang langit, inipos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi iiwan. Pangako mo'y aking sandiganan, biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, come on, church. Sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang kanlay, tuloy ang awit, tuloy ang dalihan, ito'y walang hukay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy-tuloy ang awit, sigaw ng susuko, nagtagumpay. Tuloy ang awit, tuloy ang dalihan, ito'y walang hukay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo.
awit para sa'yo. Oh, oh. Hallelujah God! Come on church! Tayo po'y tuloy-tuloy na umawit sa Panginoon at magpasalamat sa Kanyang presensya. Hallelujah God! Masdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Tayo lang! Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Man, o kagupitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatan ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Once again, church! Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in the cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, church. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for nails pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God.
Worthy is the Lamb. 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 Worthy is the For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross. I shall hold to the God alone, for His love has salvaged me, and for His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall wait upon the Lord. I shall wait upon His word, and by His grace I am released, and by His grace I am redeemed. Come on, church! For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. By His precious blood I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. By His precious blood I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all to Christ alone. In Jesus I am saved. For God so loved the world that He gave
they shall have eternal life. They shall have eternal life. They shall have eternal life. Come on, church, may isang papalakpakan natin ating Panginoon. Grabe, He deserve it! Hallelujah! Lord, sabi po sa John chapter 4, verse 13 and 14, Jesus said to her, "Everyone who drinks of this water will be thirsty again. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up sa eternal life." Wow, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, church, sinasabi lang po ng ating Panginoon, or pinapakita po sa atin ng ating Panginoon, ang tunay na kasiyahan ay hindi po nanggagaling sa mga bagay ng mundo, kundi po sa mga buhay o sa buhay na Kanya pong inaalok. Kaya church, kapag po tayo uminom nanggaling po sa balon ng ating Panginoon, or tatawag po natin ng eternal life, sabi po natin eternal life or living water, ito po ay Kanyang salita, Espiritu, presensya. Ito po ay araw-araw, ito po ay magbibigay sa atin ng kalakasan at panibagong buhay. Amen po ba, church? Sa mundo ng tuyot at pagod, andito po ang Jesus at ang Kanyang balon na hindi nauubos. Kaya church, tayo po ay sabay-sabay manalangin. Panginoon, amin pong makapangyarihan, andito po kami, Panginoon, lumalapit po sa inyo na may pusong puno ng pasasalamat, remembering, Lord God, yung depths of love for us. Thank you din, Panginoon, for inviting the thirsty and weary sa iyong balon na hindi nauubos. Salamat din po, Panginoon, for opening wide your arms to sinners like us, offering mercy, grace, at ang pag-ibig na tumutugon sa bawat pananabik ng aming mga puso. Lord, amin din po inilalapit, Panginoon, ang aming failures, ang aming burdens, ang aming addictions, at higit po sa lahat ng aming mga brokenness. Inilalapit po namin ito, Panginoon, sa paanan ninyong krus, knowing that you, Lord Jesus, ay naghihintay na kami po yakapin ng may kapatawaran at paggalingan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I think I know better. I think I know how it should be. I got it all planned out, but he's got a plan for me. When it's bad weather, sometimes I yell up at the sky. Today was supposed to be dry, but that's not what I need. Life's so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going sideways, I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down, 'cause I know whatever happens, he knows he'll never leave me alone. I'll be okay, and it's gonna be a good day. It's gonna be a good day. He made all the planets, he made all the stars in the sky. He knows what he's doing, he's gonna make it alright. And when the wind's blowing, there might be a reason. It is something I'm learning, something I'll never forget. Life's so unpredictable, and things might not be going my way, but it's gonna be a good day. Though things are going south,
Ituring ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilig. Ikaw ang magsasabing kaya mo to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mo, magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Oh, 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 oh. He will come. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige nga po. Meron ka na bang sitwasyon na pinili mo talagang daanan kahit alam mong masakit kasi alam mo sa dulo may magandang dulot nito? Meron na po ba kayong dinaan ng ganong bagay? Okay? Sige nga pa, check natin sa screen, anak. Have you gone through? Ano po? Sige nga. O, okay na ba yung screen natin? Yung alam mong kailangan mo magpa-opera, bagamat alam mo mahirap, masakit, pero alam mo sa dulo noon, kagalingan natin. Have you ever gone through pain on purpose because you knew something good would come of it? Ang sakit kaya magpabunot, pero alam mo pag nabunot yon, magagaanan ka naman. Di po ba? Naalala ko po nung nagka-Bell's palsy tayo, kailangang i-therapy tayo. Kinukuryente yung yung mukha po natin. Parang sabi ko nga, parang tumutugon sa utak. Pero sabi ko, okay lang yon. Kasi alam ko kasi, isang araw, yung magdudulot ito na magandang bagay. Marami tayong dinadaanan ngayon na minsan mahirap, pero para sa ating kabutihan. God planned something painful to bring about something wonderful for us. Minsan mahirap yan paniwalaan, pero even yung pain, even yung struggle, kasama yan sa magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Sana nga wala niyan eh. Sana nga kung pwede lang. Pero kailangan po, para po talaga makita yung magandang plano ng Diyos sa atin pong buhay. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Sige nga po, anak. Jesus' suffering was not an accident, but part of God's plan from the very beginning. Oo nga, no? Nag-pause kaya minsan tayo uli. Yung tinanong lang natin, bakit kailangan ni Jesus na sobrang dumanas ng pain, ng sakit, ng suffering po, hindi naman siya nagkasala. Pero yun na nga po yung maliwanag ngayon na naunawaan natin. Kaya niya dinaanan yun
Kasi para sa atin, na kung hindi niya gagawin yon, eternal condemnation ang nakataya. Sobrang pwede na tayong hindi magkita-kita kasi impyerno na ang buhay natin. Pero grabe yung isang awitin, ano? Parang hindi kaya ni God. Although syempre, alam naman natin, mahal tayo ng Diyos. Parang hindi niya ma-imagine na hindi tayo kasama sa langit at minamahal. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Hallelujah. So, sa pagtalakay natin ng His pain, our gain, sana makita lang natin, may naghirap sa iyo. Kaya ang ganda ng kalagayan mo. May sobrang dumanas ng maraming hirap para mabuhay ka lang ng maayos. Hindi lang si God, even yung mga tao na ginamit ng Panginoon na nagsakripisyo para sa iyo. And let me tell you this, walang masasayang na hirap. Walang paghihirap na mawawala ng kabunuhan. In Christ Jesus, nothing is wasted. So as we discuss the plan of suffering, kasama na yon noon pa lang na si Jesus kailangan maghirap para po sa atin. Sige po, awitin muna natin ang awiting ito. Hallelujah. Tayo ulit tayong lahat. And maaaring inawit natin ito kanina. Very plain, okay lang. Pero pwede po ba nating awitin ito with highest appreciation na Lord, dahil sa iyong hirap, dahil sa iyong sakripisyo, ako dapat yan eh. Para sa akin sana yan. Pero bakit mo kinuha? Lord Jesus, help me and lead me to appreciate the cross of Jesus. Let us sing this. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. Now all I know, and gave amazing grace. Thank you for this love.
Thank you for this love, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the days of Jesus. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up. I am lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Worthy is the Isaiah 53, 3-6. Hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagahan. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sanay tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Luke 24, verse 25 to 27. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Mga mangmang kayo, ang hirap ninyong papaniwalain sa lahat ng sinabi ng mga propeta sa kasulatan. Hindi ba't ang Kristo ay kailangang magtiis ng lahat ng ito bago siya parangalan ng Diyos?" At ipinalawanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa Kanya, mula sa mga isinulat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Sige po, makakaupo na po tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. So sa binasa po natin, especially dito po sa Isaiah, alam niyo po bang ang pagitan po niyan, daan-daan pong taon. Yung Isaiah, bago po yung Luke or yung Matthew, daang-daang taon, bago pa naranasan ni Jesus, isinulat na po na may Mesaya na mamamatay, magdurusa para sa ating lahat. So, planado na po talaga iyon, okay? Kaya pwede nating sabihin talagang Jesus' suffering was not a random tragedy. It was the fulfillment of God's rescue plan. Hindi po nagkataon na si Jesus dinakip, pinarusahan, nakaranas ng matinding injustice. Naisulat na po yun, daang-daang taon pa ang nakalipas. Kaya alam ng Diyos na mararanasan niya po yon, especially ang ating Panginoong Yesus, yung hirap,
Yung sakit, hindi po accident ang paghihirap ni Jesus. Hindi po nagkataon yung hirap ng ating Panginoong Jesus. Planado po yun. Di ko po alam, pero binabasa ko pa lang ito, iniisip ko pa lang, may mga hirap, may mga suffering tayo na dadaanan kasama po sa plano po ng ating Panginoon yun. Kaya nga po siya nakaranas dahil sa ating mga kasalanan. Hindi ba't ang Kristo ay kailangan magtiis ng lahat ng ito bago siya parangalan ng Diyos? Hindi alam ng mga alagad, hindi alam ng mga tao. Gusto pa ngang sagipin si Jesus, huwag na ho kayong pumunta sa Jerusalem para po hindi kayo dakpin at patayin ng mga tao. Pero hindi eh. Hindi niya po iniwasan. Hindi po iniwasan ng ating Panginoong Yesus yung hirap na kailangan niyang maranasan. Again, muli ulitin ko lang po. Bakit nakaranas ng hirap si Jesus? Bakit siya kailangan patayin? Kasi po nagkasala tayo. Hindi nagkasala si Jesus, tayo ang nagkasala. Tayo ang lumayo, hindi ang Diyos. Pero pinili ng ating Panginoong Jesus na siya ang dumanas at tunay na humarap sa maraming hirap para lamang po tayo maligtas at huwag mapunta doon sa kaparusahang walang hanggan na higit na walang katulad ang hirap, ang sakripisyo, ang bigat, walang hanggang kaparusahan. Sobrang mahal tayo ng Diyos. God is love, mahal niyo tayo, but God is just. Nagkasala tayo, kailangan may magbayad ng kasalanan natin. Kailangan may makaranas ng parusa kasi nagkasala ka, kailangan parusahan ka. Pero sabi ni God, ikaw ang nagkasala, ako, yung sasapo, nang dapat sana, ikaw yung naghirap. Kaya kung naunawaan lamang po ng mga tao kung gaano yung sakripisyo ng Diyos, wala tayong maipagmayabang, wala tayong maipagmamalaki. Yung mabuhay lang ho tayo ng ganito, sobrang laking bonus na. Yes, I believe may mga struggles tayo at hindi nakapagtataka yon. Yes, may mga pagsubok tayo at hindi nakapagtataka yon dahil talagang dadaanan natin. Pero sa lahat ng mga bagay nito, kasama natin ang Diyos. Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. Kaya God's loving plan for saving us required Jesus to suffer. Pwede ba tayong iligtas ng Diyos? Pwede ba tayong iligtas ng Diyos na hindi na kailangan dumaan sa hirap ang ating Panginoong Jesus? Kailangan, may kabayaran po talaga eh. Ang napipicture ko nga, may kailangan katayin, may kailangang mamatay para tayo mabuhay. Kasama po sa plano po yun ng Diyos. Kaya the passion of the Christ na nagsasabing sobrang pag-ibig ng Diyos sa atin na kaya niyang harapin ang pinakamabigat dahil mahal tayo ng Diyos. Sana kapag dumadaan tayo sa maraming hirap, huwag mong kalilimutan yung napakadakila, napakalalim ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi natin dinidisregard yung pain. Hindi po natin ini-invalidate po yung mga sakripisyo at bigat na ating nararanasan. Totoo naman po yun. Hindi natin yan pag-uusapan. Totoo yung nararamdaman mo. Pero totoong may Diyos na sobrang naghirap para sa atin upang kung ikaw may naghihirap, hindi ka na maghihirap mag-isa. Karamay natin ang ating Panginoon. Amen? Kaya minsan kapag nakikita natin, ito yung maganda siguro part ng maturity. Sabi nga natin, maturity. Alam niyo po ang maturity, magkaroon ka lang ng awareness. Lahat ng taong nakakausap mo, may pinagdadaanan. Lahat ng taong may encounter mo, nasasaktan yan. Sa una, wala tayong pakialam. Pero ang sarap lang isipin, do not insult to the injury of other people. Huwag na tayong dumagdag. Magkaroon lang tayo ng awareness na ganyan. Panalo na po tayo. Panalo na po tayo. Kasi nung immature pa tayo, basta wala akong pakialam. Pero habang pinalalalim tayo ng Panginoon, mas lalo nating nakikita. Sobra pala talagang hirap ang mabuhay. Let me tell you this.
Lahat tayo may pasang krus. Maaring wala kang issue sa pera, may issue ka naman sa health. Maaring wala kang problema sa pamilya, pero ang laki ng issue mo sa trabaho, baon tayo sa utang. Lahat tayo may pinagdadaanan. Yung tao mong nakakasalubong na nakangiti, may krus siya na pinapasan. Yung mga taong sinasabi mong buti pa sila, may krus iyan na pinapasan. Life is tough. Life is hard. Pero ang mabuting balita, kinuha na ni God yung pinakamahirap. Kinuha na ni God yung pinakamabigat na hindi mo kayang pasanin. Para yung mga dinadaanan natin ngayon, si Jesus Christ nga, ang hirap ng dinaanan eh. At ngayon, sinasamahan niyan pa ako, ba't hindi naman ako magpapasalamat sa ating Panginoon? Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Diyos. Sabi niya natin lahat, thank you Jesus. Ay, thank you God, thank you Lord. It was a painful plan, but a purpose plan. Sobrang sakit na plano. Marami nagsasabi talagang si Jesus doon pa lang sa Garden of Gethsemane, pwede niya nang ikamatay. Biro mo, pinipicture niya na po, yung iba pa yung betrayal ng mga disciples na sobrang sakit. Ipinagbilis siya, tinakbuhan siya ng lahat, all throughout ng buhay niya, sinamahan niya ang kanyang mga alagad, pero etong mga minahal niya, iniwanan siya. Hindi po ba ang sakit? Pagkatapos, eto na yung mga tao na kung saan pinarusahan siya ng walang kalaban-laban. Kung talagang meron pong biktima po ng injustice or human rights, wala na pong higit sa ating Panginoong Yesus. Pero ang panlaban pa rin ni Jesus Christ is pagmamahal. At hindi niya sinisi ang mga alagad, even yung mga nagpako sa kanya sa krus, pinatawad niya, minahal niya, dahil alam ni God, ni Jesus, hindi pa nila naunawaan ang mga bagay na yon. Parang sobra ko na-imagine yung mga magulang. Walang ka-idea ang mga anak, kaya nagsisikap ang mga magulang dahil ayaw nilang makita naghihirap ang kanilang mga anak. Ayaw nilang makita na ang bukas ng kanilang mga anak, baon sa utang, walang dangal, nanghihingi. Pagkatapos pag hindi ka nakapag-aral, ang lapit mo pa sa bisyo. Kaya sinisikap na magulang mo, makapag-aral ka. Marami siyang sinasabi, hindi mo naunawaan. Pero eventually, makikita mo, totoo pala ang sinasabi ni Mami at ni Daddy, kaya hindi naman si God, totoo pala ang sinabi sa Bible, na mahirap mabuhay ng malayo sa Diyos. Can you hear amen? So it was a painful plan, pero kasama ang pain sa magandang plano ng ating Panginoon. Hallelujah. God always knew that saving you would cause Jesus suffering. Totoo po yun, nung inalay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin, nung minahal tayo ng Diyos, alam ni God masasaktan siya. Somehow, this is the most painful reality. Mahirap magmahal, masasaktan ka. Mahirap maglingkod, masasaktan ka. Mahirap magtiwala, may magbe-betray sa iyo. Alam niyo po, pero at the end of the day, panalo pa rin yung mga nagtiwala, panalo pa rin yung mga nagmahal, panalo pa rin yung mga naglingkod. Kasi kaya nating sabihin, kung hindi ako umibig, kung hindi ako nagmahal, ano ang kwenta ng aking buhay? Kaya nga mga kapatid, sana ma-appreciate natin yung mga taong nagmamahal sa iyo, yung mga taong umuunawa sa iyo, at higit sa lahat, yung Diyos na kailanman hindi tayo itinakwil. Diyos na kailanman hindi niya tayo binaliwala in spite of all our circumstances or shortcomings. Mahal na mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. If God could use the suffering of Jesus, the worst injustice ever, for the greatest good, it assures us He can use our suffering, He can use our pain, He can use our dilemma for good too. Alam niyo po, sobrang ang pangit kung yung pain walang dulot na kabutihan, sobrang the worst, sobrang pangit niyan. Halimbawa, gumagawa ka ng mabuti, pinagtulungan ka, alam niyo masakit yun.
Kung walang God, kung walang Diyos, sino magre-reward sa taong yon na nagtiis para gumawa ng kabutihan? Buti na lang may Diyos. Nire-reward ni God yung kabutihan na ginagawa mo, pero yung pain din na walang nakakaalam, pero dinadala mo lang, nagpapatuloy ka, i-reward ni God yung pain na yan. Nothing is wasted. Nothing is wasted. Minsan naisip ko lang, siguro kung gaano kabigat, ganun din kasing saya pagkatapos na ma-accomplish yung layunin ng ating Panginoon. Definitely may kausap ako ngayon. Alam ko, may pain ka at pare-pareho lang naman tayong may pain po. Kaya kung tayo po magtutulungan, magsusuportahan, maggagalangan, magkaroon ka man lang ng konting idea. Ano po? Instead na ito ay makadagdag pa ako, magtulungan tayo, magsuportahan tayo. Hallelujah. So God is in control even when life hurts. God is in control even when life hurts. Pero nakakatuwa rin naman, hindi naman lamang yung puro pain lang. May mga season talaga na sobra kang masasaktan. May mga season talaga na sobra kang mahihirapan, na hindi mo alam bakit nagkaganito, bakit nangyari ito, bakit inalaw ito ni God. But remember, God is in control. Siyempre, mahirap mamatayan ng mahal sa buhay. Mahirap magkaroon ng merong cancer na dumadaan sa ating pamilya. Sumubo ka ng isang bagay, nagkabaon-baon ka sa utang, maganda naman po yung motive mo. Very painful, but remember, still God is sovereign. Nakikita niya lahat ng hirap natin, nakikita niya lahat ng ating mga daing. Merong Diyos na nakakaalam ng ating pinagdadaanan. Hallelujah. So ito ang unang gagawin natin. Number 1, after na makita natin sa Isaiah, after na makita natin sa Luke, na kasama pala sa plano ng Diyos ang paghihirap ni Kristo, hindi maiiwasan, talagang mangyayari, talagang dadaan, ganun din naman tayo, kung paano si Jesus dumaan sa maraming hirap, pero again kinuha na ng Diyos ang pinakamahirap, yung madadaanan natin, hindi na kasing katulad ng hirap ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. So after nating ma-realize, kasama sa plano ng Diyos, ano po, dadaan tayo dyan, number 1, etong una nating gawin, trust God's plan. Yung pag dumadaan ka, yung pag hindi mo inisip na may plano ang Diyos sa dinadaanan ko, yun ang mas mahirap. Wala naman sa akin problema na dumaan ako sa maraming bagay . Pero yung pag-a-assure ni God na, anak, dinadaanan mo yan kasi may maganda akong plano sa iyo, yun na nagko-comfort po sa atin . Pero you are suffering, you are experiencing pain for nothing. Ang hirap po noon . Yung mga magulang na tinitiis mag-abroad para sa mga anak, hindi, wala lang to, okay lang. Kahit gastusin nila ng matindi, kahit baliwalain nila yung pera, okay lang. Hindi po totoo yun. Handa tayong magtiis, basta alam natin may magandang dulot. Handa tayong magsakripisyo, basta alam natin may hope tayo. Kasama ito sa magandang plano. If God planned our salvation through suffering, we can trust Him with our own struggles. Sabi nga nating lahat, may plano ang Diyos. May plano ang Diyos. Pero wag lang naman ganito talaga. Minsan humanap ka talaga ng trouble, bili ka ng bili, ng maraming bagay, Shopee ng Shopee, Lazada ng Lazada. Pagkatapos nung sinisingil ka na wala kang pambayad, sasabihin mo, Lord, bakit ako dumadaan sa ganito? Iba ho yun. Iba ho yun. Wag mo, pinararanas ako ng Diyos ng matinding pain. Hindi po pain ang tawag doon. Ibulong mo nga sa katabi mo, kamangmangan. Di ba? Nag-drugs ka, pagkatapos high na high ka. Pagkatapos, kasi ang drugs, hindi ba nakakabobo ng utak, nakakatuyo ng utak? So, may mga pain na minsan self-inflicted wounds. Tayo yung gumawa, pero merong mga bagay talaga, hindi tayo ang gumawa.
Hindi tayo ang pumili. Inalaw ni God. Bakit ba naman sa dami ng pamilya, bakit doon ka ipinanganak sa napakahirap na pamilya? Bakit ba naman sa dami ng pamilya, doon ako ipinanganak sa napakagulong pamilya? Hindi mo pinili. Pero inalaw ni God. Pinaraan ka lang dyan, pero hindi ka para doon. Amen? Trust God's plan. Pag nakakaramdam na tayo ng hirap, pag nararamdaman natin yung bigat ng mundo, yung bigat maging tao, yung bigat maging leader, yung bigat na buhay sa mundong ito, trust God's plan. Magtiwala ho tayo sa Panginoon. Number 2, receive the gift. Si Jesus namatay upang tayo po ay magkaroon ng kapatawaran, kapayapaan, masaganang buhay. The gain of Jesus' pain is forgiveness and peace with God, but we must receive it by faith. Hindi po sapat na alam mo lang na si Jesus naghirap. Dapat alam natin bakit siya naghirap. Naghirap siya para sa atin. Ngayong tapos na yung kanyang paghihirap at ang ino-offer ni God ngayon sa atin, tanggapin mo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa iyo. Ang tawag natin diyan, gospel. Kaya walang ibang pinakamabuting balita yung maunawaang nagkasala ako, naging malayo ako sa Panginoon, pero si Jesus namatay para sa akin upang ako ay magkaroon ng kapayapaan, kapatawaran, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Receive the gift. Receive the gift. Jesus is the greatest gift of all. Makalimutan na nating lahat, wag lang si Jesus. Jesus will not betray you. Jesus will never leave you nor forsake you. Kaya kung meron po dito mamaya, bago matapos magcha-challenge po ako kasi hindi ibig sabihin nun, nagpunta ako sa church, ligtas na ako. Naku, hindi po totoo po yun. Ano po, pag nagpunta ka sa church, ligtas ka na. Minsan tinatanong natin, may relationship ka na ba kay Jesus? Oo naman, kasi naka-attend po ako sa inyo mga 3 weeks na. Hindi po. Kailangan magkaroon tayo ng individual, personal decision to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Hindi ka na maghihirap na ikaw yung mamamatay, kundi tatanggapin mo na lang yung katotohanan ng si Jesus na matay at nabuling nabuhay para sa atin. Amen? Kasi sayang. Kasi baka attend tayo ng attend, pero hindi pa rin po pala solid yung reality na tinanggap ko na si Jesus bilang pantagapagligtas. Amen? And then number 3, we have to live with gratitude and purpose. We have to live with gratitude and purpose. Dahil alam natin si Jesus namatay at muling nabuhay para sa atin, meron na tayong kaligtasan, meron na tayong kapatawaran, meron tayong kapayapaan. Let's live like people who are healed, forgiven, and on mission. Let it fuel your love for Him. So, kung si Jesus naman talagang totoo mo nang tinanggap, huwag ka na mag-guilty. Pinatawad ka na ng Diyos. Ang pagkapatawad po ng Diyos, past, present, and future. Yung ginawa mong kasalanan, yung ginawa natin, at yung pwedeng gawin, kasama po yun na pinatawad ng Diyos, kailangan lang natin i-repent, i-confess, ano po. So let us live with gratitude. Ipakita natin, ano ang itsura ng buhay ng taong pinatawad ng Diyos. Yes, alam ko po, masasaktan pa rin tayo, ma-open pa rin tayo, o may magagawa pa rin tayo na hindi maganda, na eto na naman, nakagawa na naman ako na hindi maganda. Kasama yung pinatawad ng ating Panginoon. Let us live with gratitude and purpose. Very comforting po ba na malaman, walang masasayang, na hirap kong nararanasan ngayon, ito ay para sa aking kabutihan, ito ay para sa kabutihan ng iba. Can I hear amen? Sobrang love talaga tayo ni Jesus. Hallelujah. Kung nakakaramdam ka ngayon, ng pain or struggle, pwede mo na ipag-pray ito. Sabihin mo, Lord, I don't like this pain, but I trust you. You can turn it for good. You can turn it for good. Just as you did with Jesus' pain for my salvation. James, anak, paano nga tayo? Konting background lang. Sige po, let me end with this.
Trust Jesus. Receive His gift. Amen? And live with gratitude and hope. Naunawaan tayo ng Diyos. Naunawaan, alam ni God kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Alam ni Jesus kung gaano kapait yung malugi. Alam ni Jesus kung gaano kasakit yung i-betray ka. Alam ni God kung gaano kasakit mawalan ng mga importanteng bagay sa iyong buhay. Pero naunawaan tayo ng ating Panginoong Jesus. Again, I will pray for you to those who in pain. Nakangiti lang yan, pero may pain yan. Kahit pag tinatanong mo, kumusta yan? Minsan hindi aamin yan. Okay lang ako. Okay lang ako. But remember, you should trust God. I don't like this pain, but I trust in you, O God. Yung kasamahan mo sa trabaho, nakakaranas ng pain yan. Yung kanina, papunta ka dito, yung driver na yon, nakakaranas ng pain yon. Kaya, paano mo haharapin ang pain without Jesus? Alam nyo kaya marami nagpapakamatay? Hindi naman yung death ang ayaw nila, yung pain. Yung halimbawa, yung kitang-kita mo kung may ka-cancer ka, 10 years na cancer, Lord, pwede bang isang bagsakan na lang? Ayoko ho ng pain. Pero ang galing lang, may awa ang Diyos. Lahat ng mararanasan natin, meron siyang magandang dulot. Jesus knew the cause and He still chose the cross. My challenge to you is this, even after this, yung pain andyan pa rin. Yes, mawawala yan. Pero along the way, there's no such thing as instant pain na mawawala agad. Pero ang alam natin, along the way, habang lumalakad ka, habang nagtitiwala ka sa Panginoon, habang ipinapaubaya mo sa Diyos ang lahat ng bagay, kino-comfort tayo ng Panginoon. Inaayos po tayo ng ating Diyos. Meron po isang kabataan, ang pangalan niya is Ashley. Ashley. First time ko narinig yung pangalan niya, during Passion Conference, habang binabasa nung pastor yung letter niya sa isang gathering ng mga youth. Si Ashley po, malayo sa Panginoon. Broken hearted. Kasi yung kasintahan niya, magkasintahan pa lang sila, parang nagkaroon na rin ng ibang relationship agad. Sobrang painful sa batang ito. College student po siya. So, broken-hearted, alam niyo naman mga kabataan, lalo na kapag talagang sobrang nasaktan, sobrang broken-hearted po. Pero, yung kasama niya sa dorm, naka-attend ng Passion Conference. Pagkatapos, ang ginawa po niya, ipinanood niya kay Ashley. So, nung una parang hindi siya okay, pero parang nakita niya yung pagbabago kasi doon sa kanyang kaibigan, doon sa kanyang classmate. Kaya pinanood na rin niya kasi nagbago buhay nito. Parang gusto ko rin magbagong buhay. Alam niyo, kapapanood niya, tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya lang ang problem, nung tinanggap niya si Jesus Christ, months lang ang lumipas, na-aksidente po siya. Mamaya yung aawitin natin, favorite song niya. Mighty to Save. So, hindi alam po nung marami, gumawa siya ng sulat kay Louie Giglio, yung pastor. Yung paggawa na niya ng sulat, hindi niya alam kung makakarating kay Louie Giglio yung sulat. Siyempre, nung time na yun, buhay pa siya, kinukwento niya yung nangyari. Pero, nakakatuwa naman, lalo sa ating mga pastors. Ang pinakamahirap po sa amin, may sense pa ba yung sinasabi namin? Minsan yun ang faithful ng leadership.
Bakit di mo na maramdaman? Word pa ba yung pagsasalita mo? Word pa ba yung pagtulong mo? That's one of the most painful. Pero nakaka-comfort. Ito, basahin ko lang po yung sulat na ito. Mamaya aawitin natin yung favorite song niya. Wow, parang Tagalog na lang to talaga. Sabi niya, medyo nailang ako habang sinusulat ang email na ito. At baka hindi rin ito makarating kay Mr. Louie Giglio. Yun yung pastor sa Passion Conference. Ako ay isang senior student sa University of Florida. May bago akong roommate ngayong semester at isa siyang Christian. Hindi talaga ako mahilig sa mga bagay tungkol sa pagiging Kristiyano noon. Kasi yung mga pastor o tagapagsalita na napakinggan ko dati, hindi ko naiintindihan. Hindi makakonect. Naniniwala naman ako sa Diyos at kay Jesus. Yung nominal na parang naniniwala ka lang pero wala kang relationship. Pero hindi ko talaga na-gets noon. Hindi ko mag-gets talaga. Kasi sa simbahan na pinupuntahan namin mula pagkabata, ang dating sa akin ng mga sermon ay para lang sa mga perpekto, ang buhay, parang hindi ako belong. Pero pagbalik ng roommate ko mula sa Passion Conference itong bakasyon, napansin ko na may iba sa kanya. Totoo. At totoo talaga siya sa kanyang pananampalataya, hindi plastic. Hindi pilit. Sabi niya, binago siya ni God sa conference na yon. Tinanong ko, paano? At ikinuwento niya kung paano naging totoo sa kanya si God, kung paanong gusto niya ng mas malalim na relasyon sa kanya, at kung gaano siya kamahal ni God. Pinapanood niya sa akin yung mga talk mo, una yung indescribable, tapos yung passport. Sa passport, sinabi mo, ang pagiging Kristiyano ay hindi tungkol sa pagsisikap na maging mabait o gumawa ng mabuti para lang makapunta sa langit. Ipinaliwanag mo kung paano makarating sa langit sa isang paraang naintindihan ko. Doon ko naintindihan, hindi pala ito tungkol sa kabutihang nagagawa ko kasi sa totoo lang, hindi ako mabuting tao. Ang dami ko ng pagkakamali. Pero nung sinabi mo ang tungkol sa grace na kakaiba sa ibang relihiyon, grace na galing sa Diyos, na mapagmahal at mapagpatawad, doon ako tinamaan. Sabi pa ng roommate ko, si God gusto akong patawarin at gusto niya akong mahalin kahit ganoon ako. Kaya gusto kong magpasalamat. Una, kasi ngayon Kristiyano na ako. At pangalawa, dahil sabi ng roommate ko, dati hindi rin siya masyadong bukas tungkol sa pananampalataya niya. Pero pagkatapos ng Passion Conference, nagbago siya. Kaya kahit hindi ko alam kung sino ang makakabasa nito, sana maiparating mo ito kay Louie. Maraming salamat sa pagsasalita tungkol kay Kristo sa paraang naintindihan ko bilang isang college student. Ngayon, habang papalapit ang graduation ko sa Mayo, alam kong mag-iiba na ang buhay ko. Pasensya na kung parang magulo itong email ko. Pero gusto ko lang ipaalam na kilala ko na ang biyaya ng Diyos at ngayon ko lang naramdaman ko anong ibig sabihin ng buhay sa loob ng 22 taon. Hindi ko po alam kung mga 2 months lang siya nabuhay after siya na makakilala sa Lord at nung siya ay maaksidente. Pero marami nagsasabi nung binabasa ang diary, these 2 months is incomparable to many years to live without Jesus. Yung buhay na wala ang Diyos is a miserable life. Kahit 1 linggo ka lang nabuhay, pero kung yung 1 linggo na yon, na-realize mo talaga si Jesus, iyon ang totoong buhay. Kaya imagine mo, nakakaawa, yung pamilya natin hanggang ngayon, wala pang pagkakilala sa Diyos. Yung kasama mo sa trabaho, ang tagal mo ng kasama, pero walang relationship kay God.
Itong si Ashley, sinasabi niya, hindi man siya nakagraduate, na pwedeng sa iba ang pinakamasaya, pero ang pinakamaligayang sandali ay nung makilala niya si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. If you are in pain right now, katulad ni Ashley, hindi mahirap sa iyo, hindi mahirap sa Diyos na pagalingin tayo. Hindi mahirap para sa Diyos na iligtas tayo. Alam niyo po, kung di tayo nagkakamali, bunga rin ito ng panalangin ng kanyang mami. Ang tatay niya, atheist. Ang atheist hindi nakakakilala sa Panginoon at hindi kumikilala sa Diyos. But after 3 years, sumulat din kay Ludwig Giglio dahil sa anak ko. After 3 years sumulat, tumanggap yung kanyang tatay na walang pagkakilala sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Let me tell you this. Maraming magandang bagay na pwedeng kasaya natin. But nothing compares sa merong buhay na nabago. Sa may kabataang nakakilala sa Diyos na pwedeng durugin, sirain ng demonyo, pero naglakas ng loob ka na i-share yung gospel, isinyer mo, pinakilala mo, isinama mo. Hallelujah. Tayo tayong lahat. Awitin lang natin yung favorite song ni Ashley na pinapaulit-ulit niya mula nung makakilala siya sa Panginoon. Ganda-ganda lang kasi ng first line. First line pa lang, panalo na ako eh. First line pa lang, pag hindi mo minahal ang tao, ewan ko na lang eh. First line pa lang, ang ganda-ganda. Everyone needs compassion. Everyone needs compassion. Lahat ng tao naghihingalo, lahat ng tao dumaraing, lahat ng tao sumasaklolo. Sinong makakaunawa sa akin? Sino mga tao maglalapit sa akin sa Diyos? Everyone needs compassion. Nakakilala ka na nga kay God, you still needs compassion of Jesus every day para makaya ang maraming bagay. But with Jesus, He is mighty to save. He is mighty to heal you. He is mighty to comfort you. He is mighty to embrace you. Ano man ang ating naging kasalanan. So it's about time, let us sing this song with faith na kinakausap natin ang ating Panginoon at i-declare natin that God is a compassionate God. He loves you! He understands you! Naunawaan ka ng Diyos! Hindi ka man maunawaan ng marami. May Diyos na nagmamahal sa atin. Come on, let us sing this song. Hallelujah. Everyone needs compassion, a love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again.
Give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Oh, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the shine your light and the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, honor of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. Sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Sing it for the glory of the risen King. Come on, church, let's sing it out. Come on. Shine your light and let the whole world see. Sing it for the glory. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus. Sige po, this time I will pray for you. Kung tinanggap mo na si Jesus Christ, pwede po ba mag-pray ka ngayon sa oras na ito? Lord, thank you, iniligtas mo ako. Lord, thank you, iniligtas mo ako. Lord, thank you, binigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. Pero kung andito ka ngayon mo na-realize, hindi pala yung pag-attend sa church, yung makapagliligtas sa akin, hindi yung paggawa ng mabuti, kundi yung tanggapin ko yung ginawa ni Jesus na siya ay namatay at muling nabuhay sa akin. Kung kayo po yon sa unang pagkakataonan po na nakasama namin kayo o matagal na pero si Jesus Christ pinakikinggan mo lang, hindi mo pa pinapapasok sa iyong puso, ilagay mo lang yung kanang kamay mo sa tapat ng iyong puso at kahit bulong lang, sabihin mo sa oras na ito, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso.
tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. At mula ngayon, Panginoon, ikaw na ang maghari sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pag pinapasok niyo po si Jesus sa inyong buhay, di na po kayo mag-iisa. Even in pain, in trials, in triumph, kasama mo ang Panginoon. Walang panahon na iiwanan ka ng Diyos. Kaya lang, para mas makilala mo pa si Jesus, magpatuloy po tayo sa Kanya. Sama po kayo sa small group o sa tao nag-invite sa inyo, mas lalo nating maunawaan ang ginawa ni Jesus sa atin pong buhay. This coming Sunday, biniyayaan tayo ng Diyos at binigyan ng pagkakataon na makapag-invite ng evangelist, si Brother Eddie Mesa, na hindi ko po alam, mga 80 years old na rin po siya. Siya yung pinaka-Billy Graham ng Pilipinas. Hindi lang po yung parang Elvis Presley. Mula nung makilala niya si God, ikinomit niya ang kanyang buhay. Pero ang goal niya, maraming taong makakilala sa Diyos, especially sa few remaining years niya. Sa linggo, magagather tayo dito. Isama niyo po ang inyong pamilya. Isama niyo po ang inyong mga classmate bago magbakasyon. Sama niyo po para makakilala sila sa Diyos. Yung kasamahan niyo po sa trabaho, i-treat niyo na po sila. Invite niyo po dito. Pag-pray natin na makakilala sila. Even yung tricycle driver na sinasakyan mo, kapitbahay mo, o sino pa man, ay tunay po na magandang pagkakataon pong ito. Lahat ng isipan ng tao, mahal na araw, yung iba, bakasyon, outing, pero tayo, pinakamagandang pagkakataon nito upang ilapit natin siya sa ating Panginoong Yesus. Malaking bagay yung inaayos natin yung ating buhay para kahit kaunting pagbabago may makita sa atin para ho tayo paniwalaan. Sagot na ni Holy Spirit, ng Holy Spirit, yung pagkukonbik sa puso ng mga tao para paniwalaan po ito. So mga kapatid, umaasa po ako, kaya po even this coming Monday, Tuesday, Wednesday, challenge ko po kayo, kung gusto natin silang makakilala, i-commit po natin 3 days prayer and fasting. 3 days prayer and fasting. Ini-invite ko po sa Monday, primary, kasama ang kanilang pamilya, kung sino pwede nilang isama. I-commit lang natin ito. Then Tuesday, doon sa PC Santa Cruz, ini-invite ko po yung mga, ibang mga 144 leaders. If you are free, let us pray and fast. And then magpa-anoint ulit tayo kay God sa Wednesday, mga ministry teams. Wag lang tira ng tira, pa-anoint muna tayo sa ating Panginoon. Amen ho ba tayo doon? Mga kapatid, it takes great prayer and intercession and move of the power of the Holy Spirit para makakilala ang tao sa Lord. Kung kayo po gusto nyo pong magsama ng inyong mahal sa buhay, wag natin itong gawin dahil sinabi lang ni Pastor Loy. Hindi po. Gawin natin ito dahil naunawaan natin. Mahal ng Diyos ang mga tao, nagkasala ang tao, namatay si Jesus, parang yung minamahal ni God na mga tao ay huwag mapunta sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang doon sa langit at dito pa lang sa lupa ay magkaroon na ng buhay na ganap at kasyasya. Lahat po ng gusto na mag-invite this coming Sunday at humihingi ng tulong sa Panginoon, taas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Lahat nagnanais po na ang buhay nila ay magamit upang makapaghatid ng mga kaluluwa sa paanan ni Jesus. Father God, tulungan niyo po kami. Kaming dating nasa dilim, Panginoon na ngayon ay naliwanagan, tulungan niyo po kami, O Diyos, na ilapit ang mga tao sa iyo. We believe, O God, time is running out. Yung mga banta ng digmaan, yung mga paglindol sa mga paligid namin, yung daming kaguluhan, mga signs ito na malapit ka nang bumalik. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na ang mga tao ay huwag mong datna na walang pagkakilala sa iyo. Tulungan niyo po kami at nag-i-intercede kami
May mga mahal pa kami sa buhay na walang pagkakilala sa iyo. May mga classmate pa rin kami na walang pagkakilala sa iyo. May mga katrabaho kami na walang pagkakilala sa iyo. Father God, gamitin niyo po yung gathering namin this coming Sunday para ang kaligtasan ay dumaloy sa lugaring ito at sa bawat pamilya. Maraming pong salamat. Ngayon pa lamang, we expect great and mighty things galing sa iyo, Panginoon. Thank you so much, oh God. In Jesus' name, amen at amen. Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Thank you so much. Thank you so much, oh God. Makaupo na po tayo lahat. Thank you, God. Everybody get up if you love him. Everybody get up if you love him. Everybody get up if you love him. Everybody get up and praise him. Everybody get up if you're free. Everybody get up if you love him. Ayan, sige po. Pwede po ba naming malaman, pwede po bang pakitaas yung kamay lahat ng magulang? Lahat ng mayroong apo or mayroong kapatid na kasama po sa Kids Church. At kasama po dito sa ating simbahan. Sige nga po, pwede po bang makita? Okay. Sige po, wag po tayong mahiya, parents. Ayan, karamihan po, no? Nakikita ko po sa congregation, karamihan po sa atin dito ay meron pong mga anak at kapatid na kasama. Kaya naman, gusto ko pong kausapin talaga yung mga magulang. Ini-encourage po namin kayo na isend po yung inyong mga anak sa ating kids church, sa ating ministry. Huwag po sana nating ma-left behind. Huwag po sana nating hayaan na hindi sila ma-impart o magkaroon po ng feeding every Sunday. Lahat po ng may anak ng 4 to 11 years old, no, we will assure po yung safety, pinaghahandaan po to ng teachers. Talagang excited po kami na i-share yung word weekly. At talagang gusto po namin i-assure yung parents, no, na pag sa Kids Church po, talagang kung ano yung ginagawa natin sa Sunday dito, ganun din po sa taas. Kaya wag po sana natin silang hayaan na mag-cellphone lang or maglaro lang dito po sa ating Sunday service. Again po, no, parents, nag-ask po kami ng help and ng cooperation nyo po. Kaya naman, sa Sunday po, mag-start po ang ating BBS. Again po, sa Sunday po, mag-start po ang ating BBS. So bago po magsimula ang ating worship service, ang ating pagkanta po ng mga paut, pwede na po nating samahan sa taas po, dun po sa may upper room yung mga bata. Marami pong salamat, no? Ina-expect po namin, nag-excite po kami parents na sa Sunday, wala na po sana mga batang matitira dito unless 1 to 3 years old po. Marami pong salamat and God bless po. So magandang umaga po sa bawat isa. Dumako na po tayo sa ating tithe offering. Sa mga wala pa pong mga envelope, meron po tayong ushers dyan sa bawat row po natin. So, ang tithe offering po, isang pagkakaloob po na binabalik po natin sa Lord yung mga bagay na pinagkaloob niya sa atin. Ito din po yung pagsunod o pagbibigay pa sa salamat na may kagalakan. Gusto ng Lord na masaya tayo nagbibigay at bukal sa loob yung ginagawa natin para sa Kanya. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 and 8, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi niyong matulungan ng iba. Ang pagkakaloob po ay laging bukal sa ating mga puso at may kagalakan at ibibigay ng Lord ang higit pa sa iyong mga pangangailangan. At sabay-sabay po nating ipanalangin ang ating mga envelope. Ilagay lang po natin sa ating puso. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw po na ito. Salamat, Lord God, sa mga pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga
mga bagay, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga bagay, Lord God, na minaranas niyo po sa amin, Panginoon. Lord, itong mga kaloob po namin, Panginoon, ito po ay pasasalamat, Panginoon, sa mga bagay, Lord God, na patuloy niyo pong binibigay sa amin, Panginoon. Lord, patuloy mo lang kaming ingatan, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa aming mga ginagawa, even sa aming mga pag-aaral, Panginoon. Ikaw lang po, Panginoon, yung talagang kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At Lord, talagang isagot mo lang, Panginoon, yung mga panalangin po namin, Lord God, at dinidesire ng puso namin, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa iyong lahat ng papuri, luwalhati at pasasalamat sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen. Masdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pwede po ba tayong tumayo lahat at tumawid sa Panginoon? Come on, church! Subok man o pagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Hey! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa Diyos sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, sa Diyos sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Come on, church! Buhay ko na sa Diyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Jesus, sa pag-ibig